So now I'm handing over the discussion to Edric. So, those are Nendoroids and Figmas as explained by Kevin and Patrick. So, next we're moving on to scale figures naman. For most people, when they think of anime figures, scale figures yung unang pumapasok sa isip nila. And rightfully so, since yung mga garage kits from the 80s at up until now, to yung sa PVC figures, most of them are scale figures. So, what are scale figures? Scale figures, unlike Nendoroids and Figmas, hindi sila nagagalaw. As in, para silang statue. Some people call them statues, others large figures kasi mas malaki yung scale. Pero the proper term would be scale figures. So why scale figures? Kasi scaling applies to the figure. Scaling is basically, kunwari, parang sa Gundam, may 1/100 scale, may 1/60. Yung scaling, that means kunwari ito, 1/8 scale to. 1/8 means yung figure is 1/8 of the actual character size. So, kunwari itong si Reimu from Toho Project, she's 1/8. So, if pinalaki mo siya ng to the 8 size, yun yung magiging actual height niya. Ganun. So, that's scaling. Tapos, for scale figures naman, unlike sa Nendoroids and sa Figmas where basically iisa lang talaga yung manufacturer. For Nendoroids, it's Good Smile Company. For Figmas, it's Max Factory. Sa scale figures, maramihan ang manufacturers. I'd like to compare yung scale figures to cars. Kasi yung mga kotse, maraming models yan. Tapos, depende sa model, may iba-ibang quality yan. So, kunwari, Ferrari, high quality. Tapos, Kia, shit quality. Ganun. So, ganun din sa scale figures. Basically, if you're paying a higher price for a scale figure, most likely ang chances nun, mas mataas din ang quality. You get what you're paying for. So, kagaya nitong si Reimu Hakure, she's made by Kotobukiya, one of the siguro I'd call it mid-tier manufacturers. Pero if we look at other companies like Good Smile or Alter, mas mataas ang level of quality na binibigay nila. So, syempre expect to pay a premium for them. Tapos basically sa scale figures, ang tinitingnan dito kasi is yung pagka malapit niya dun sa actual character design. So, kagaya nitong si Reimu, may pinagbasehan na character design yan. So, usually ang aftermarket prices kasi ng scale figures, pag maganda ang quality ng pagkakagawa, minsan nagta-times 2, nagta-times 3 ang presyo. So, kunwari, binili ko to ng 5,000 pesos. Kung maganda talaga yung pagkakagawa sa figure, minsan aabot ng 10,000 or ng 15,000 pesos. So, yun. So, for scale figures, ang important talaga dun is sculpt. Sculpt means yung pagkaka-mold sa figure, sa PVC. Painting, yung pagkaka-paint sa parts niya. Tapos yung dynamism ng character. Dynamism meaning yung may sense of movement, parang pag nakita mo, parang buhay siya. So, ayun. And marami ding toy line, marami ding themes na sinusundan ng scale figures. Like, syempre may ibang figures na more on shonen characters, may ibang figures more on mga loli, mga childlike, ganun. Tapos meron ding mga aero figures. So for aero figures, I'd hand the mic over to Ash Moon. So, my name is Ash and you can call me Sensei. Joke. So, I will discuss the special type of scale figures. So, ito yung mga laruan ng tunay na lalaki. Taas ang kamay ng tunay na lalaki.
Okay, so scaled figs, hero figs or sexy figs. So basically yung mga anime palagi siyang merong mga sa bawat episode sila meron silang palaging yung tinatawag na fan service or minsan yung mga nakabikini, nakaswimsuit. Sobrang sikat siya ngayon. So sa mga hindi lang siya sa Japan sumisikat, kundi dito rin sa Philippines, sa ibang country rin like Singapore, USA, Indonesia, Malaysia. Yun. So discuss ko lang yung isa sa pinaka sumikat na series. So H series or yung hentai. So yung mga may kids dito parental guidance is allowed. So ito, ang maganda sa mga Aerofigs, meron siyang special cast of version. So pwedeng hindi ko na-demo, pero yun, pwede siyang mahubaran. Hindi katulad ng mga regular scaled figs. Karaniwan yung mga sikat na companies like Totobokia, GSC, hindi sila yung naglalabas ng ganito. So mayroong mga special company na nagpaproduce ng mga ganitong uri ng figs. What else? Yun nga, na-discuss na rin yung mga scale. So this one is 1/6 scale. If this is 1/8 scale, this is 1/6 scale. So medyo mas malaki siya ng kaunting-kaunti lang. Tapos, so ibabalik ko yung mic sa aming leader, Mr. Edel. So, ayun. Thank you, Ash, for the very informative Aerofig discussion. So, ayun. So basically, kahit may aero figures, it's basically a niche market eh. So, hindi naman lahat ng mga collectors nangongolekta ng H figures. Ano lang yan, kanya-kanyang trip lang yan. For Ash Sensei, mahilig siya sa H figures. Okay, so yung price range for scale figures, if yung Figma, it costs siguro mga nasa 1,500 to 2,000 plus pesos. Yung Nendoroids, mga nasa 1,800 pataas. Mga 1,800 to 2,000. Ang scale figures, expect to pay much more for them. 4,000? Well, for one, kasi mas malaki sila, saka yung attention to detail sa kanila, mas malaki. So, ang normal price ng scale figures these days, mga nasa 4,000 pesos pataas. So, kaya among collectors, scale figures is a luxury na masasabi namin luxury. Pero sulit na sulit naman. So if you want a very accurate rendition of your favorite anime character, go with scale figures. Okay. May question lang dito sa audience. Sige po. Sige. Question. Ash Sensei, kailan pa po kayo nag-start mag mga like that, especially age? Talaga. Hello, okay. So, nag-start lang ako mag-collect ng H-Figs last year lang. Kasi usually, pag fan ka naman ng isang anime, ng isang series na yun, syempre, ma-hook ka doon, tapos magugustuhan mo yung mga figs. Basically, baka inisip nyo, marami ako nito. So, siya yung pinakauna kong H-Fig. Meron akong mga Aero figs like yung mga naka-swimsuit. Ayun, mas okay siya sa mga bata. Mas pwede siya sa mga bata. Hindi ka tulad dito. Do you guys customize? So, customize yung mga yan? Hindi po, Natatanggal siya. lang, yung mix and match yung Mix parts. and match. Garage kids. Sa inyo bumibili yan or binibili nyo rin talaga? And then yung mix and match na lang? Binibili namin talaga. Okay. So, kailan nagtayo ulit yung group nyo? This year lang. Okay, so you have a booth right here. May display po kami dun. Okay. So, matanong ko sa inyo, ano ang paborito nyo dyan? Yan. Ikaw yan. Ikaw yan. Siyempre, di ba? Nag-iisip. So, bakit yan? Kasi ako, primarily scale figure collector talaga ako eh. Kasi,
hindi ako for playability eh. More on pang-display talaga. I look at figures as parang art. Yung pagkaka-sculpt sa character, sa pagkaka-paint, tapos yung atmosphere na binibigay ng figure. That's what I look at when I buy figures. So, minsan ba, nangangarap ka din na minsan pwede mo gumawa ng ganyan? Scout ka, or pwede mo siyang baguhin, kikiyamahan mo? Ako masaya na ako sa bumibili ng figures, yung pre-made na. Pero syempre may ibang collectors na yung mga garage kit makers, they want to make their own figures or to customize yung look of the character. So may member kami kanina, he just dropped by. Ano siya, garage kit maker siya. So if ever, doon kayo nagpapagawa kung may mga gusto kayong okay. And then, syempre, ito nag-iisa lang. So, alam na natin yan. So, thank you dyan. So, ayan. Pero, aside from that, ano ba mga nakokollect mong animes? I have Figmas too and Nendoroids. But I focus more on scale figs. Pero, nag-start pa lang ako nito. So, isa pala yung first na HP ko. Pero, I just give tribute to my favorite H anime, which is the Bible Black. So, usually, alam ko, yung mga karamihan ng lalaki dito or yung mga nanonood anime, na minsan nakanood kayo ng H anime or yung Bible Black. Famous dati. Pero do you collect lahat ng mga chibi-chibi na mga ganyan? Ikaw? Yeah, so far, Yeah, ikaw. I have two Nendoroids. Sula. Tapos mini-mix and match mo na lang siya? Yes. Okay. Sige. Okay, next, ikaw, ang paborito mo dyan is... si Kirino. Bakit? That cute? Yeah, tapos fan ako siya ng anime. And Okay. yung character kasi, maganda yung pag-develop niya sa story. So, ang napapalitan lang, yung head. Marami siyang parts eh. Meron yung sa kamay, meron ding sa head. Yun, example. Sige. mga faceplate mo. So, madali siya. Hindi siya yung tulad ng iba na warak na, isang ganun na lang. Katulad nito, yan, delikado yan. Kumbaga yung parang cement yan. So, this one is plastic. Lahat to plastic, pero yung sa kanila kasi may joints na pwedeng Okay. Ito, steady lang siya, at ease na lang siya. Ito pag nabagsak, Wala nang value. bye-bye 4,000 pesos. Okay. So, lahat yan malamang nakasalamin yan sa inyo. Ako kasi maliit lang yung kwarto ko eh, so nakakahon na itong mga quick collections. So, asan na? Ito siya. So, napalit na rin siya So yung ulo niya, pwede mo rin siya lagay dito. Okay. So, pwede siya maging babae, pwede siya maging lalaki. Hindi naman. Nagkataon lang magkaibang gender yung So, dalawa. may nabibili rin talaga mga parts niya. Hiwalay. Wala. So, pag talaga binili siya? mo siya, Figure talaga siya. per piece. Pero meron mga marami siyang kasama extra parts. Okay. Kung gumaga mga extra parts, mga Oo, mga buhok, pwede ibang kamay, ibang mukha. Kasi yung mukha niya pwede mapalitan. Parang ganito. So, pag gusto mo maging kalbo-kalbo siya, gano'n. Hindi naman. Ganito lang. Yun yung face plate. Okay. Parehas din sila sa Figma. May ganyan din sila. Okay. Yan. So, ikaw naman, collect mo yan. Bali, ako naman more of multi-line. So, meron akong ganun, may scale figure. May Nendoroids ako, may scale figures ako. So, pero ngayon, I'm concentrating more on the fully articulated figures. So, yan din is mix and match. Bali, pag nire-release sila, isang character na siya. Tapos may mga accessories siya na related sa kanya. Pero, yan. ito. Anong kasama niya pag binili? Bali, hindi ko kasi nadala, pero may stage siya nakasama and may piano and mic. So, pero pwede mo naman pagpalit-palitin since yung joints naman removable. Pwede mo pagpalit-palitin kung gusto mo. Pati yung mga hair. Yung hair, depende yung... pero usually, hindi siya napapalitan. Yung face naman, depending on dun sa pagka-mold, pwede mo siya ilipat sa mukha ng iba. So, yung napapalitan lang is yung ulo, yung kamay, hindi lang yung body. Yung ulo tsaka yung kamay. Yung mainly napapalitan. So, hindi siya ganun kasensitive.